Ang itim na kuting. Kwento ni Natasha Vizcara at guhit ni Ferdinand Guevara. Akala ni Ignacia, ang itim na kuting ay wala nang aampon sa kanya. Sa isang bahay ay tinawag siyang multo. Sa isa naman ay malas. Sa isa ay uling. Hindi ako uling. Halos hikbi ni Ignacia. Hindi ako malas at hindi ako multo. Isa akong itim na kuting. May mga tumama naman. Sabi ng nagwawali sa isang bahay, "Ay! Pusang itim!" At ang sigaw ng ale sa malaking bahay ay, "Ay! Pusa!" Pero, hindi naman siya kinukuto. Kailangan ng espesyal na pagpapakilala sa susunod na bahay. Kaya si Ignacia, ang itim na kuting, ay nag-isip at nangarap. Nagplano ng nagplano. Nakakita siya ng pangkulay at malaking papel. Siya ay nagsulat, nagdrawing, at nagkulay. Sa dulo ng daan, kung saan maraming puno at mga bulaklak, nakampupot, nakakita siya ng simpleng bahay. At dahil maliit lang siya at napakalaki naman ng tarangkahan, sumigaw na lang si Ignacia ng isang malakas na lumabas ang isang batang babae. Tuwang-tuwa, nakakarga hinasana niya si Ignacia. Ngunit biglang nagtalumpati ang kuting. "Magandang umaga ho, ako si Ignacia, isang kuting na itim. Gaya ng nakikita ninyo. Hindi po ako malas, hindi uling, at hindi multo." Ang sabi ni Ignacia, habang itinuturo ng kanyang mahabang buntot ang kanyang mga drawing. Alam niyo po ba, masarap at mainam ang mag-ampon ng kuting. Kapag inampon niyo ako, pwede akong humiga sa mga importanteng papeles ng nanay at tatay mo para hindi ito tangayin ng hangin. Pwede rin akong pampainit ng paa kung maikli ang kumot. Pwede ring bandana, tagagising tuwing umaga. Ilaw kong brownout, kausap kapag malungkot, masahista, tagakiliti, tagakamot, yung hindi masakit. Mas magaling akong magtansya ng panahon kaysa pag-asa. Estatwa, bantay sa kusina, at syempre, tagahuli ng daga. Paglaki ko, pwede rin akong manghuli ng ibon. Medyo hiningal ang puting. Magsasalita na sana ang batang babae nang nagpatuloy si Ignacia. "Pwede ko po ba kayong maging nanay?" "Pwedeng pwede." Sa tuwa ni Ignacia, nagsitinghas ang balahibo niya sa likod ng tenga. Kaya lang, nang pinapasok na ng bata si Ignacia, kung saan-saan siya nagtatakbo, kung ano-ano ang mga tinatanong. Hinanap niya ang kwarto ng bata. Anong oras niya gustong pagising? Hinanap niya ang kusina. "Dito na lang po ako matutulog." Itinanong niya kung saan tumatambay ang mga daga. "Gaano kalaki po ba ang mga daga rito?" "Shhh! Minahon ka muna," ang bulong ng bata. "Pero ang mga daga, magandang kuting. Wala kaming mga daga rito." Kinamot ng bata si Ignacia sa likod ng tenga. Kinarga niya si Ignacia sa kusina. Pinainom niya ang kuting ng mainit-init na gatas. Nang nabusog na si Ignacia, tinulungan siya ng bata na maglinis ng katawan. Kinarga uli ng bata si Ignacia at dinala sa hardin. Hinalikan ng bata si Ignacia at ang sabi ay, "Ayaw ko ng yaya. Gusto ko ng kaibigang pusa." At kontento at mahimbing na natulog si Ignacia sa piling ng kanyang bagong nanay, sa hardin na mahangin, sa lilim ng maraming puno. At dito natatapos ang Ang kwento.